kung ating titingnan doon sa mga passage na iyon, pinakikita ni Apostol Pablo kung paano mo i-unlock yung mystery ni Hesus Kristo. At kadalasan, kung makikita natin dito sa mga salita na nakikita natin dito sa Thessalonica, yung andyan yung reconciliation kay Christ, being reconciliator, yung fullness of God nasa Kanya. At ano pa, napakaraming bagay na binanggit si Apostol Pablo. Dito makikita natin dito kung saan siya yung reconciler of all things which has separated na tayo ay na pinaglayo ng kasalanan. At hindi lamang yung tao bagkus ay yung sang nilikha ay apektado ng kasalanan. At ano pa, makikita rin natin dito na ang isang mananampalataya, isang Kristiyano ay buo kay Kristo. Sa 2:10, makikita natin yon. Hindi lamang yung kanyang fullness of Godhead, di ba? Nakikita natin kay Christ, but because yung mga ginagawa niya sa mga mananampalataya o bawat Kristiyano. Makikita natin dito na nirestore niya tayo yung dating katatayuan natin, nung tatayuan ng tao doon kay Adan, yung unang paglikha sa tao kay Adan, yung kanilang unang katatayuan, binabalik niya tayo doon. Ito yung ginawa ng ating Panginoong Hesus Kristo. At ano pa, ibinibigay yung ating bilang mga anak ng hari. Nandun nakakanta natin yung mga bagay na iyon dahil sa ating pagsampalataya kay Hesus Kristo. At ano pa, i-restore yung ating tunay na relasyon sa ating Panginoong Diyos. Nakakatawag tayo ngayon sa Kanyang Ama. At makikita natin din dito na talagang yung ating ni-restore ng Panginoon, yung kung paano yung lugar natin sa creation, na kung paano yung tunay na relasyon natin sa Kanya, yung true fellowship natin sa Kanya, at yung restoration na ito, yung nakakapag-cooperate tayo sa Diyos sa Kanyang mga plano. At makikita natin dito, lahat ng katotohanan sa Biblia ay praktikal. Hindi lamang ito theoretical, hindi lamang ito sa isip, bagkus ito ay nailalapat natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Katulad na kung saan na ang isang puno ay namumunga, di ba? Ang bawat Kristiyano ay binigyan ng kakayahan na mamunga ng mabubuting bagay. Makikita natin dito yung pinakatitulo ito, Unlocking the Mystery in Christ, na ang bawat mananampalataya, yung pinakamisahe natin, ang bawat mananampalataya ay magsikap na makilala ang Panginoong Diyos sa magitan ng Kanyang salita in order na mabuksan yung misteryo kay Hesus Kristo. Kailangan natin aralin ang Kanyang salita, aralin natin kung ano ang Kanyang mga command, aralin natin kung sino si Kristo. Yun yung mga bagay na ito. Dito sa mga talatang ito, makikita natin dito, yung sa verse 24 hanggang 25a, na yung pinapakita rin dito ni Apostol Pablo, yung rejoicing while serving for the sake of others or for Christ. Dito makikita, rejoice, sabi niya, now I rejoice in my suffering for your sake. Ibig sabihin, mga iglesia doon sa Colossus. At ano pa, and in my flesh I am feeling what is lacking in Christ's afflictions for the sake of His body, that is the church, which I became a minister according to the stewardship from God that was given to me for you to make the word up. Yun. For you. Makikita natin yung dalawa yung bagay na sinasabi ni Apostol Pablo, na yung kanyang kagalakan habang siya ay nagsisilbi para sa kapakanan ng iglesia o ng ibang tao. Diba? Yung pagsisilbi niya sa iglesia. Verse 24. At yung kalawa, by knowing God's word, 25b hanggang 27. At yung ikatlo, by toiling to make everyone mature in Christ. Pero paano yon?
Kaya doon tayo magsisimula sa kung paano nagsilbi si Apostol Pablo. Kung matatandaan natin kung sino si Apostol Pablo, isang Pariseo, yung sinabi ko nung nakaraan, kung ano yung deklarasyon ng bilang Pariseo doon, kung ano yung sinasabi ng Panginoong Jesus sa mga Pariseo, ito ay si Jesus, ito ang ito yung katangian ni Apostol Pablo noon. Sila yung mga pag-imbabaw o hipokrit at lagi nilang kinakalaban ang Panginoong Hesukristo at makikita natin kung ano yung ginagawa ni Apostol Pablo, yung pinipersecute niya yung mga mananampalataya. Ito si Apostol Pablo. Kaya masasabing, I am the least of all saints or least of all the apostles. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo kung sino siya. Pero makikita natin ngayon, bakit ganoon na isang mang-uusig ay naging tagapagturo, taga-akay, nagmimisyon. Kagustuhan lang ba ito ni Apostol Pablo? Kung titingnan natin doon sa Acts 9, kung paano nakausap o paano kinatagpo ng Panginoon si Apostol Pablo. Sabi, and falling to the ground, he heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, who are you, Lord? And he said, I am Jesus, whom you are persecuting. But rise and enter the city, and you will be told what you are to do. Ito yung kinatagpo ng Panginoon si Apostol Pablo. At titingnan natin doon sa verse 17, dito, inutusan ng Panginoong Diyos si Ananias na katagpuin si Apostol Pablo at ito yung kanyang gagawin. Verse 17, so Ananias departed and entered the house and laying his hands on him, he said, Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road by which you came has sent me to do what you may regain your sight and be filled with the Holy Spirit. At doon pa sa mas nataas yan, sa verse 16, for I will show him, sabi ng Panginoon, for I will show him how much he must suffer for the sake of my name. At pagdating pa roon sa verse 15, mabaliktad yung basa ni Kuya Ed mo na. Verse 15, but the Lord said to him, go, for he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. Ito yung utos kay Apostol Pablo nung siya ay kinatagpo. Nakita ni Apostol Pablo yung kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo sa mga bagay na iyon. Kaya siya ay nagkaroon ng conversion pagdating doon, bagamat si Apostol Pablo ay aral sa salita ng Diyos dahil siya nag-aral kay Gamaliel, sa paanan ni Gamaliel. Si Gamaliel ang dakilang tagapagturo nung time nila. At kung titingnan natin, si Apostol Pablo ay outstanding sa lahat ng kanyang mga estudyante. Sa verse 24, makikita natin dyan yung kung sabi, now I rejoice in my suffering for your sake, and I'm feeling what is lacking in Christ's affliction. Hindi dahil sa kulang yung ginawa ng Panginoong Hesukristo, bagkus bilang mga apostol, sila yung inatasan sa pagbubuo, sa pagtatatag ng iglesia. Ito yung sinasabing lacking. At ano pa? Lacking in a sense na yung gospel ay hindi complete, yung acts hindi complete, kung wala ang mga isinulat ni Apostol Pablo para sa ikatututo ng iglesia noon at hanggang sa atin ngayon. Yung pagkatawag sa kanya ay pagsiservisyo ito sa
Unang-una, kay Kristo. Makikita nyo yung mga bagay na yan doon sa Efeso chapter 1, verse 22 and 23, na siya ay tinawag para doon sa mga bagay na iyon. Ano pa, pagdating doon sa chapter 4 ng Efeso 4:12 and 13, makikita natin doon bakit is dahil sa ang Panginoong Diyos ang nagbigay ng mga ng mga apostol, ng mga propeta, ng mga tagapagturo, di ba? 12 to 13, sabi, upang ihanda ang mga banal. Ito yung gawain ni Apostol Pablo. Ihanda ang mga banal. Ito yung mga sulat niya. Parte tayo na kung saan yung pangbabasa natin ang kanyang mga sinusulat. Ito yung pagpaparaan. Ano yung mga bagay na sinasabi niya? Dahil ang plano ng Diyos that you should be holy and blameless saan? Sa harapan ng Panginoon. At ano pa? Yung kahuli-huli ang utos ng Panginoong Hesukristo sa Matthew 28 verse 20, teaching them to observe all the things what I have commanded you. Ito yung ginagawa ni Apostol Pablo at ito yung patuloy na ginagawa rin ng mga nagtuturo. Hindi siya madali dahil aaralin mo ang lahat mula doon sa Genesis hanggang sa Revelation. Pero salamat sa Panginoon dahil hindi lamang ito gawa ng bawat mananampalataya, bawat tagapaturo, bagkus nandoon ng kanyang patuloy na paggabay. Di ba? To equip the church. Ano pa to equip the church? Sabi, to build the church in love. Kahit na hindi nga kaibig-ibig na mamahal mo eh. Dahil sa salita niya, dahil ito'y tinuro ni Apostol Pablo, ito rin ang tinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Sinamarize niya yung kasulatan, 10 kasulatan. Yung 1 to 4, di ba? Yung about sa Panginoong Diyos and Sabbath. Pagdating doon sa Deuteronomy, ano yung una? Love. Love the Lord your God with all your heart, with all your strength. At ano pa? Love your neighbor as yourself. Ito yung itinuturong patuloy ni Apostol Pablo sa bawat isa sa atin na ang iglesia ay maitayo sa pundasyon ng pag-iibigan. Dahil ito rin ang pundasyon o ito ang pasimula kung bakit ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus sa John 3:16. Tulad nga nung kaya niya isinusulat ang mga bagay na ito, kaya sumulat si Apostol Pablo ng 13 sulat para ano? Para i-magnify si Kristo. Itaas ang ating Panginoong Hesukristo. Itaas ang kanyang ginawa. Itaas ang kanyang pagmamahal. Kung paano niya tayong minahal. Ganon din dapat ang bawat isa sa atin. Ayon nyo sa Philippians 1:20. At yung pinaka-goal talaga ni Apostol Pablo, kung makikita natin dito sa Colossians 1:22 and 23, sabi niya He has reconciled in this body of the flesh by His death in order to present you holy and blameless and above reproach kaninong harapan before Him, sa harapan ng Diyos Ama. Ganoon ang pagmamahal ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, hindi lang sa taga-Kolosas, sa taga-Epeso, sa lahat ng kanyang sinusulatan, at ano pa, pati tayo ay inabot. Habang pagka binabasa natin ang mga bagay na ito, kasama ako ron. Ano ang dapat mamutawi sa bawat isa sa atin? Panginoon, salamat. Kasama ako. Binuhay mo ako na ako hindi makatugon sa iyo dahil sa
kayamanan ng iyong biyaya. Ephesians 2:4, di ba? Nakakatugon ka ngayon. Nakakatugon ako ngayon. Minsan kasi, sa atin, makita mo lang yung pagmumukha ng inaayawan mo, galit ka na. Ito yung itinuturo sa atin ni Apostol Pablo. At ito rin ang itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Pero, nagkaroon siya ng revision. Di ba? Sa 13:35, love your neighbor as I have loved you. Binigay niya yung kanyang buhay. Iyon ang ginawa ni Apostol Pablo. Ito ay nagpapatuloy hanggang ngayon sa bawat isa sa atin. At ano pa ang makikita natin dyan? Kung makikita natin doon sa Colossus 3:10-15, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. Sino ba ang lumalang sa atin? Parallel siya nung Romans 8:29, di ba? Dito'y wala ng Griego, Hudyo, tuli at dituli, barbaro at sita, na alipin, malaya, kundi si Kristo ang lahat na nasa lahat. Bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan at ng katiyagaan. Pagtiisan ninyo ang isa't isa, at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. At higit sa lahat ng mga bagay na ito, magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Ano pa? Sa verse 15, ang sabi niya, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na dooy tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Kaya pag mababasa natin ito, hindi lang mga taga-Kolosas, bagkus pati tayo, ang pagtawag ni Apostol Pablo ay gayon na lang. Maging mapagpasalamat. Maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan. Kaya pag kiniklaim mo na ikaw ay isang mananampalataya, ikaw ay kabilang sa iglesia, ito ang dapat na isaisip ng bawat isa sa atin. At makikita natin diyan sa verse 25, of which I became minister according to the stewardship from God that was given to me for you, to make the word of God fully known. Napakaliwanag, di ba? Yung pagbabahagi ni Apostol Pablo, kaya lang minsan dumarating sa atin yung mga katamaran. Mamaya na, di ba? Saka na yan, mas inuuna pa natin minsan yung teleserye, di ba? Yung paglalaro ng sa mga gadget, mas inuuna natin yun eh. Winawalang bahala natin ang kanyang salita, na kung saan ito ay magtatagal hanggang doon sa walang hanggan. At ito yung pagkatawag sa atin.
tayo sumampalataya, sumunod kay Kristo. At ito yung ginagawa ni Apostol Pablo. Yung stewardship na binigay sa kanya, yung being a minister here, of which I became a minister. Another term, of which I am a servant according to the stewardship from God that was given to me for you. Mataas kasi pakinggan pagka sinabi mo minister, di ba? Pero yung other term kasi niya, servant. Servant ka. Servant kanino? Servant ka ng Diyos, servant ka ni Jesucristo. Sinugo ka. Matindi nga yung pagsusumamo ni Apostol Pablo dito kung makipapansin nyo doon sa Epeso di ba? Sa mga mananampalataya dito Kaya't ako nabilanggo sa Panginoon, 4:1 ng Epeso, kaya't ako nabilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad na nararapat sa pagkatawag sa inyo na sa inyo'y itinawag, na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtitiyaga at mapagparaya sa isa't isa sa pag-ibig, na nagsisikap na papanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. May isang katawan, isang Espiritu, kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa pagkatawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Kung makikita natin dito, di ba, ipinakikita ni Apostol Pablo yung doktrina. Kaya kung right ang iyong doctrine, tama ang iyong conduct, tama ang iyong thinking, o tama ang iyong conduct. At ito'y napapamuhay, at ito'y nakikita ng ibang tao. Kahit di mo sabihin, mabait ako. Mapagmahal ako. Dahil ginagawa mo na ito. Ito na yung way of life mo. Kaya, ganun na lamang ang panawagan ni Apostol Pablo. Dahil ang panawagan ito, hindi lang ikaw ay panawagan para maging banal dito lang sa lupa, kundi doon sa lugar ng langit na kung saan nananahan ang Diyos na banal. Upward call, sabi doon sa Philippians 3:14. Tinawag sa isang katawan. Hindi lang yun Called din to obtain glory. Pag ikaw ay kasama ni Kristo, kasama ka sa kaluwalhatian niya. Kaya ganoon ang pagsusumamo ni Apostol Pablo. Kung paanong ang pagsusumamo ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas ay gayon din naman sa bawat isa sa atin kapag binabasa natin ang kanyang mga salita. At yung pagkatawag kay Apostol Pablo, hindi lang ito ipangaral doon sa mga hentil o sa mga hindi mananampalataya. Ang patuloy na pangangaral ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya ay para sa kanilang sanctification. Hanggang ngayon, ito pa rin, habang binabasa natin ang kanyang salita. Hindi ito nagmamaliw, hindi ito nagbabago. Kung paanong tinawag ang mga taga-Kolosas ay ganoon pa rin ang panawagan ni Apostol Pablo sa bawat isa sa atin. Kung ating iisipin sa gawa natin, hindi natin kaya yon. Pero laging sa habag ng Diyos, nakakasunod tayo
Sa gabay ng banal na Espiritu, nasusunod din natin ang Diyos dahil ang banal na Espiritu ay mula sa langit, sinelyuhan tayo para tayo ay lumakad ayon sa kanyang mga panukala. Ikalawa, na-unlock natin. Kasi doon pa lang, habang pinagsisilbihan mo ang Panginoon, nang may kagalakan ka, unti-unti nagagala ka na, unti-unti ay masarap basahin ang kanyang salita, unti-unti lumiliwanag sa iyo yung misteryo ng Panginoong Hesukristo. Bakit siya pinadala? Parang misteryo nga, di ba? Misteryo talaga eh. Kasi bakit ipapadala mo ang iyong anak para lang mamatay para sa ibang tao? Sa atin, di natin kaya. Pero nagawa ng Diyos Ama para sa atin. Malalaman natin yung misteryo kay Hesukristo kung ating patuloy na inaaral ang kanyang salita. Sa verse 25b, sabi, to make the word of God fully known. The mystery hidden for ages and generations, but now revealed to His saints. To them God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of the mystery which is Christ in you, the hope of glory. Ito bilang isang anak, yung planuhin ng Ama, yung misteryo ay binibigyang liwanag niya sa atin habang binabasa natin ang kanyang salita. Pero tandaan natin, sa gabay pa rin ng banal na Espiritu. Kaya patuloy tayong magpasalamat na tinawag tayo ng Diyos sa kanyang iglesia, di ba? Ito'y malaking bagay kahit anong pagpipilit natin kung hindi tayo tinawag, hindi tayo kinahabagan. Hanggang gusto mo lang. Pero wala namang magkakagusto rin kung hindi ka tinawag. Kung paanong sinasabi ng iba, yan ay kahangalan, di ba? Pero minarapat ng Diyos na yung mga kahangalan yan nung time nila, di ba? Parang kalokohan lang yan, mga sinasabi mo, Apostol Pablo. Pero minarapat ng Diyos na ito'y gamitin niya para abutin tayo ng kanyang salita. At may mga sitas pa diyan na sinasabi sa Romans 16:25 na kung saan yung misteryong ito ay mapalad tayo ngayon kasi kumpleto. Nung time nila ng mga propeta, hindi pa ito buo. Yung misteryong ito, hindi nila alam kung sino yung darating na tagapagligtas. Hindi nila alam kung kailan, pero sa atin, kumpleto na. Di nga lang natin binabasa. Alam nila may darating, pero hindi nila alam ang eksakto kung sino. Tayo ngayon, alam na natin kung sino yung misteryong ito na dumating. Kung mapapansin nyo dyan, di ba? Ayan o. The mystery hidden for ages and generations, but now revealed to His saints. Ipinakita, ipinaalam sa mga mananampalataya ang misteryong ito na ang Panginoong Hesukristo ay sumasa atin
Kaya tayo nakakalakad ayon sa kanyang mga planuhin, ayon sa kanyang mga panukala, dahil patuloy na ang gabay ay sa kanya rin. Hindi lamang ito inireveal, di ba? Kung gaano kadakila at gaano kalawak, bagkos, makikita pa natin dyan, ano? To them, verse 27, to them God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of His glory of mystery, which is Christ in you. Hindi lamang na kiniklaim ng mga Hudyo na sumasa kanila ang gabay ng Panginoon, sumasa kanila ang covenant, sumasa kanila ang patriarka. Bagkos, dito, sinasabi ni Apostol Pablo, si Kristo ay nasa inyo sa pagitan ng banal na Espiritu, na kung saan si Jesucristo ang siyang ating pag-asa, na tayo ay makakarating doon sa langit. Dahil yung word na the hope of glory. Di ba napakalaking bagay yung plano ng Diyos ay inihahayag niya na ikaw bilang mananampalataya, yung plano ng Diyos, kasama ka, kasama ako, kasama ang bawat isa. Na kung minsan, nagkakamali tayo, pero binabalik tayo ng Panginoon pag nahinuha natin ang ating mga pagkakamali. Na nagsisisi tayo doon sa ating mga kasalanan, di ba? At ano pang makikita natin dito? Hindi nga tulad nga nung sinabi ko sa iyo, di ba? Sa inyo, na hindi ating decision ito. Yung word kasi, to them, God chose to make known how great. Kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos ng kanyang kaluwalhatian sa misteryong ito sa pagitan ni Jesucristo na siyang ating pag-asa. Yun lang napakalaking bagay na sa bawat isa sa atin yun eh. Lumalago tayo habang inaaral natin ang kanyang salita. Hindi lamang tayo lumalago sa kaalaman, bagkos mithiin din natin na tayo ay lumago sa biyaya. Kung iyong paglago ay para lamang sa kaalaman o knowledge, maring pwede kang makipagdebate, yun dahil sa marami kang alam kay Kristo, pero pagkasabay nito, kung paano ang biyaya ni Kristo, ikaw na isang mananampalataya, ay biniyayaan. Hindi lamang ng karunungan, hindi lamang ng makilala mo siya, bagkos nakikibahagi ka doon sa kalikasan ng Diyos habang binabasa mo ang kanyang salita. Desisyon niya ito. Dahil yung words 27, God chose to make known. God chose to make known. But now revealed to His saints. Ano pang makikita natin dito? Ito'y ginagawa din ni Apostol Pablo. Hindi lamang ipakilala yon, yung ipaalam na kayo ay kabilang doon, bagkos nandoon yung kanyang pagpupunyagi. Yung word dyan sa verse 28, Him we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ. Isinulat ni Apostol Pablo ang salitang ito, hindi lamang ikaw ay maging maraming alam, bagkos
ma-imitate mo ang Panginoong Hesukristo. Dahil sa chapter 8 ng Roma 8:29, kung titingnan natin dito 28, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ang gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na tinawag alinsunod sa Kanyang layunin, sapagkat ang mga nakilala niya na ang una ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng Kanyang anak, upang siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid. Maging larawan ng Kanyang bugtong na anak na si Hesukristo. Iyon ang naisin ng Diyos. Yun ang naisin sa pagkatawag sa atin. At ito rin ang naisin ni Apostol Pablo, kaya niya isinulat ang mga bagay na ito. Yung kanyang pangangaral, di ba? Yung proclamation ng word niya, to save those unbeliever. Yung mga hindi pa mananampalataya. At sa mga sumasampalataya na, tulad ng sinabi ko kanina, ang pangangaral ni Apostol Pablo doon sa mga mananampalatayang hentil na, para sa kanilang pagpapatuloy na kabanalan. Hindi na sila bumalik doon sa mga dati nilang gawi na kung saan sumasamba sila sa mga tuko, di ba? Sumasamba sa mga larawan, sumasamba pati sa sarili nila. Hindi na. At makikita, ano yung nagpupunyagi si Apostol Pablo sa pangangaral ng kanyang salita, pagbibigay ng warning sa bawat isa at pagtuturo sa bawat isa. Kaya babalik na naman tayo doon sa Matthew 28:20. Di ba? Teaching them to observe all things what I have commanded you. All things. Hindi lang New Testament. Lahat ng kinuman ng Panginoon. Kung mapapansin natin, di ba, kung paanong iniligtas ang mga Israelita, iniligtas muna sila sa Ehipto, tumawid sa dagat, di ba? Niligtas muna. Pero, binigyan sila ng 10 utos para standard nila. Dahil yung 10 utos ang sumasalamin kung sino ang Diyos. Kaya hindi po totoo na ikaw ay nabubuhay sa biyaya, puro lang biyaya. Pero kung ang biyaya mo wala kang standard of living, hindi po totoo yun. Kaya ibinigay yung mga command na yan para sa pagpapabanal sa bawat isa sa atin. Kung paanong ibinigay ni Apostol Pablo ito sa mga naunang iglesia, sinasako pa rin tayo hanggang ngayon. At ano pa ang makikita natin dyan? Teaching everyone with all wisdom that we may present everyone mature in Christ. Pag sinabing mature, matatag ka na, hindi ka nasusway. Dahil ang salita ng Panginoon ang pinakasaligan mo. Pag may sinabi yung ibang tao, ayon ba ito sa salita ng Panginoong Hesukristo? Ayon ba ito sa salita ng Diyos? Lagi kang nakatakbo doon sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang iyong basihan, ang iyong standard, kesa doon sa sinasabi ng ibang tao. At sa panghuli, makikita natin dito,
For this I toil, struggling with all His energy that He powerfully works within me. Nandoon yung pagbibigay ni Apostol Pablo ng parangal kay Hesukristo na siyang gumagawang kapangyarihan sa Kanya, na gumagawang kapangyarihan sa kalooban niya. Tandaan natin, si Apostol Pablo, kung paano kinatagpo siya, dinala pa siya doon sa ikatlong langit. Tayo ay hindi. Pero ganyan ang kanyang mga pananalita. Napakababa, di ba? Patuloy nating aralin ang kanyang salita. Patuloy nating ipanalangin na maimold tayo ayon sa plano, ayon sa naisin ng Diyos. Ayon sa naisin niya sa kanyang salita. Kaya kung tayo man ay may mga problema, lalo na sa bawat kapatid, pwede mo naman siyang puntahan. O minsan, talaga namang pag nandoon pa sa kalalagayan, ang isang kapatid may hinanakit, minsan naiilang ka rin lumapit. Papanalangin mo na muna yun, di ba? Tandaan natin yung isa sa mga naisin ni Apostol Pablo, maging kung paano dito sinabi yung na kung saan ay sabi niya sa verse 28 that to teaching every man with all wisdom that we may present every man full grown in Christ. Full grown in Christ, ito yung sa Colosas. Pero kung titingnan natin doon sa Efeso, halos ganun din ang kanyang sinasabi sa chapter 4, verse 13. Until we attain to the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of stature of the fullness of Christ. Kaya, hindi lamang sa Colosas, hindi lamang sa Efeso, maging sa Romans, kung ating aaralin ang kanyang salita, halos iisa ang patunguhin na tayo ay maging banal, walang dungis, sa harapan ng Diyos Ama. Di ba napakasarap isipin yun, kasama ka sa planong iyon? Di lang ikaw, ako. Isang malaking bagay na dapat nating ipagpasalamat na. Kaya, sabi ni Apostol Pablo, for which also I labor, struggling according to His operation, which He operates in me in power. Hindi siya nagagampanan lamang ni Apostol Pablo ang lahat ng bagay dahil sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo at sa pamamagitan ng paggabay ng banal na Espiritu, na kung paanong si Apostol Pablo ay binabayan ng banal na Espiritu, ang bawat isang mananampalataya ay ganoon din. Tayo ay patuloy na ginagabayan till we attain mature in Christ, perfection in Christ, complete. Perfect means quantity. Di ba? Quantity or quality o ano pa man iyon, di ba? Yun.
unti-unti tayong minumuld ng Diyos sa magitan ng mga salita niya sa tuwing ating ito'y binabasa sa araw-araw. Tayo po ay manalangin. Muli, dakilang Diyos na sumasalangit, salamat po muli sa patuloy na pagpapaalala mo sa bawat isa sa amin, sa pag-encourage sa amin ng iyong salita, na kung saan ay ikaw ang siyang nagmumuld sa amin sa araw-araw, sa pagbasa namin ng iyong salita. Kada linggo na marinig namin ang pangangaral. Ito, O Diyos, ay para sa kapakanan ng bawat isa sa amin, na kami ay maiayon sa iyong wangis. Doon pa lang, O Diyos, ay salamat na. Kaya nga po, O Diyos, purihin ka sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.